Produktibo ang naging buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na rito ang naging pagbisita niya sa nasunog na Batak Public Market kung saan nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal at stakeholders. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa Malacanang sa pakikipagpulong niya kay Japanese House of Representatives member at Japan Innovation Party Co-Representative Fujita Fumitake na muling nagpatibay sa matatag na ugnayan ng Pilipinas at Japan na isa sa pinakamalapit na strategic allies at pangunahing sources ng official development assistance, kalakalan at pamumuhunan ng bansa. Martes tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang 4 na non-resident ambassadors na formal na nagpresenta ng kanilang credentials mula sa Lesotho, Dominican Republic, The Gambia at Gabon. Layunin ng mga bagong diplomatikong ugnayan na palawakin ang partnership ng Pilipinas, kabilang ang trade, investments, tourism at iba pang larangan ng international cooperation. Miyerkules nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa Education and Job Sectors Group at Digital Infrastructure Sector Group ng Private Sector Advisory Council o PSAC. Inirekomenda ng PSAC ang pagbuo ng National Artificial Intelligence Implementation Task Force upang mapabilis ang paghahanda ng mga manggagawa, negosyo at pamahalaan sa mga oportunidad at hamon na dulot ng AI. Noong Huwebes, pinangunahan ng Presidente ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para talakayin ang humigit kumulang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information Right to Information Act, amendments sa Bank Deposit Secrecy Law at iba pa. Layunin ng pagpupulong na pagtugmain ang mga prioridad ng ehekutibo at lehislatura para maisulong ang mga reformang kailangan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, mapahusay ang pamamahala at mapalakas ang serbisyo publiko. Sa pagtatapos ng linggo, nagtungo naman ang Pangulo sa Ilocos Norte. Dumalo siya sa TESDA Mass Graduation sa Wag City, kung saan inanunsyo niya ang halos 19 na bilyong pondo para sa TESDA Scholarship Program sa ngayong taon, ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng ahensya upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng access sa skill training at mas magandang oportunidad sa trabaho. Bumisita rin ang Pangulo sa Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City upang tingnan ang implementasyon ng zero balance billing at ininspeksyon ang mga pasilidad at iba pang hakbang para mapabuti ang akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nagtungo rin ang punong ehekutibo sa nasunog na Batak Public Market, kung saan nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal at stakeholders upang alamin ang lawak ng pinsala at talakayin ng mga hakbang para sa pagbangon. Kenneth Pasyente para sa Bayan.